Pagod ka na ba? Eh di magpahinga. Lahat naman tayo nakakaranas ng pagkapagod. Yung may mga pagkakataon na napapasabi na lang tayo na, ay, pagod na ako. Gusto ko lang magpahinga. Yung pahinga na deserve nating lahat sa mundong nakakapagod. Random thoughts lang. Sabi nga, sa pagpapahinga, you need to set boundaries and dapat alam natin kung kailan tayo magpapahinga at bakit kailangan nating magpahinga. Set boundaries. Kung alam mo toxic na, kung alam mong hindi na nakakatulong sa iyong mental health yung mga tao sa paligid mo, yung mga taong lagi mong kasama, baka it's time to withdraw. To withdraw your relationship with them. Life is too short. Nasabi nga na bakit mo mas pipiliin na ipagtulakan, ipagsiksikan yung mga sarili natin doon sa mga taong hindi na-appreciate yung worth natin bilang isang tao. At ito yung mga tao na dahilan kung bakit minsan ubos na ubos tayo. Or mga tao na naging dahilan kung bakit tayo nauubos. Uy, baka ito na yung sign to withdraw your relationship with them. Yung mga tao na naging dahilan kung bakit hindi ka nag-grow, kung bakit hindi ka nagmamature, kung bakit ang ilap sa'yo ng character development. Baka it's time na kailangan mo namang mahalin yung sarili mo. Kailangan mo naman bigyan ng pahinga yung sarili mo sa mga tao na alam mo naman na sila ang umuubos sa'yo. Eh, kailan ba talaga tayo dapat magpahinga? Siyempre, magpapahinga tayo kapag pagod na tayo. Napakasimple, di ba? Pero kung titignan natin, kung nanamnamin natin, parang, oo nga, pagod na ako, kailangan ko na ng pahinga. Eh, paano nga ba tayo dapat magpahinga? Dapat alam mo yan. Dapat malinaw sa'yo kung paano o ano yung mga pamamaraan para masabi mo na ikaw ay nakapagpahinga. Halimbawa ako, kapag pagod na ako sa mga gawain, kailangan ko lang i-spoil yung sarili ko sa mga pagkain na dapat na kinakain ko. Kumbaga, yung mga favorite foods ko, yung mga comfort foods ko, kailangan maibigay ko sa sarili ko yun. Para pagkatapos ng napakadaming gawain, feeling ko, nakapagpahinga na ako. O kaya, kapag sobrang dami ng mga activities, sobrang mga ginagawa, sa mga obligasyon sa buhay, di ba? Merong isang araw, merong isang pagkakataon na kailangan kong pumunta ng dagat. Kasi kapag nasa dagat ako, feeling ko na, alam mo yun, nakakapagpahinga ako ng maayos, yung peace of mind na kinakailangan, dun ko nakukuha yung pahinga. At ang isa sa pinakamabisang pahinga para sa akin, walang iba kundi ang panalangin. Kasi every time na nagdadasal ako, kinakausap ko ang Diyos, itinataas ko sa Kanya lahat ng pagod ko sa mundong ito, nakakaramdam ako ng pahinga. Nakakahinga ako. Kasi tunay nga na walang ibang magbibigay sa akin ng lakas kundi ang Diyos. Walang makakapagbigay sa akin ng konkretong pahinga, ng pahinga na hindi kahit ibigay ng mundong ito, walang iba kundi ang Diyos. At sa tulong ng panalangin, kapag naitaas mo na lahat ng iyong takot, lahat ng iyong pangamba, lahat ng iyong pagdududa, sa Kanya, makakaranas ka ng pahinga. Yung alam mo sa sarili mo na napagod ka man, meron ka ulit panibagong lakas para lumaban sa mundong ito. Withdraw, pray, and rest. Huwag mo kalimutang pahinga. Bye!